good morning, good morning, good morning. Welcome to our morning coffee devotion. Good morning, Janina Abukay sa Hagon. Good morning, Cas Jeff Alonso. Good morning, Uncle Arnel Valeriano. Magandang umaga sa ating lahat. Sa lahat po ng ating mga taga-pakinig at mga nanonood. Magandang tanghali po dyan po sa Hawaii. Magandang hapon dyan po sa Canada. Magandang gabi dyan po sa ating pong sa London. Magandang madaling araw, ating gabi dyan po sa KSA, dyan po sa Dubai, sa Qatar, sa Oman, sa Riyadh. Mga kasama po natin na nanonood at nakikinig dyan po sa Spain at dyan po sa Norway. Maraming salamat po sa inyo. At dyan po dito sa Asia, sa Malaysia, sa Hong Kong, dito po sa Singapore, Japan, Taiwan. Kung meron tayong mga kasama dyan, magandang oras sa ating lahat. Nawa ang ating pong kalagayan ngayon ay nasa maayos, dahil nga sa pagbigay sa atin ng Diyos ng buhay. Though marami tayong mga hinaharap na problema, mga hinaharap na bagay-bagay na kailangan gawin, trabaho man yan o proyekto, alam natin na ang makapagbibigay lang sa atin ng pahinga at kaginhawaan ay ang ating Diyos. Kaya sa oras na to, ako ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong mga desire na matuto at makinig o makapakinig ng salita ng Diyos. Nasa pamamagitan nito, bawat isa sa atin na nagkaroon ng tinatawag na kalakasan sa ating buhay spiritual. Dahil nga po, lagi ng isa sa ating mga paboritong verse dito na sinabi ng Diyos na Luke 4:4 at saka sa Matthew 4:4, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya sa oras na to, mga kakape, habang tayo ay iinom o umiinom ng kape natin, isipin natin yung mga bagay-bagay na dapat nating pagpasalamat sa Diyos. Dahil naparami po ang kanyang ginagawa sa ating buhay, though sometimes we cannot appreciate them and seems like they are just really part of our lives. Darating lang yan. Pero tandaan natin, merong supreme being, yan po ang ating Diyos, na nagbigay at nag-allow, nagbigay ng pahintulot para mapunta sa atin ang mga bagay-bagay na sa atin. Kaya, habang tayo nabubuhay, marami tayong pagpapasalamatan sa Diyos. Kaya, ngayong umagang ito, Biyernes, dito po sa Asia, dito po sa lugar namin, ang oras po natin ay 5:31, October 23, 2020. Ang mga kasama natin dyan na may mga schedule na o may schedule na pagpunta sa pagbisita sa kanilang pong mga yumaong mga minamahal. Ingat po kayo palagi. Ingat kayo pagpunta doon. Tandaan natin, napakahalaga na ating pong sundin at alalahanin yung ating pong mga guidelines. Hindi porket nabigyan tayo ng schedule na makapunta roon, kami po ay nagmamakaawa sa inyo na gawin natin yung ating pong responsibilidad, yung pagsunod po sa ating mga guidelines. Ayan po, mga kakape, magandang umaga po sa ating lahat. Ulit-muli, naimbang sardam mo dito, uno tengah tirabi, Janina Abukay sa Hagon, dyan po sa Kuwait. Jeff Alonso, Tigabo, naimbang bigat mo kas, naimbang agsapam. God bless you. Sir Mina Pascual, good morning. Uncle Arnel Valeriano, kay Auntie Elena Valeriano. Lahat yan, nakasawa dyan sa nabotas ni Sir Mina. Kay Larry, sa mga anak niya. Good morning sa inyong lahat. Magandang gabi po, Ma'am Meme Aljen. Maraming salamat po. Maraming salamat at lagi po kayo nakantabay. Ingat po kayo palagi. Salamat po sa inyo. Arnel Valeriano, maraming salamat. Good morning everyone from Uncle Arnel. Okay, nimbaga bigat you sir. Stay safe and God bless po. Edeline B. Habilyonar, good morning. Habilyonar, yan. Edeline B.
Pavillionaire. Good morning, good morning. God bless you po. Okay. Update po natin dito si Ilocos Norte. Update dito si Ilocos Norte pagdating po sa COVID-19. Sa ating pong sa bilang po na 127 na naging kaso ng COVID dito sa Ilocos Norte. Sa awa ng Diyos, 3 na lang po ang natitira. I mean, mga active cases. 3 na lang po, as in 3. Yan, salamat sa Panginoon. At ang 3 ito ay isa sa Pasukin, isa sa Vintar, at saka sa Paway. Ayan po, Pasukin, Vintar, at saka Paway. Davao City, COVID-free. Sa oras na to, sa panahon ito, COVID-free. Pero hindi po tayo exempted na kasama pa rin tayo sa problema, na mamumroblema sa hinaharap nating pandemya. Kaya sa oras na to, mga kapatid, kailangan nating pasalamatan ng Panginoon sa kanyang ginagawa sa atin, at pagbigay sa atin ng buhay, pagbigay sa atin ng pagkakataon para magkakita-kita ulit dito sa ating programa Morning Coffee Devotion. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Paeng. Maraming salamat sa inyo. Good morning, Ma'am Hazel Cassandra Zacro. Maraming salamat po. Good morning. At pakinggan po natin ang awiting ito bilang pasasalamat at pagbibigyan natin sa atin ng paalala na kailangan natin lang laging magpasalamat sa ating may kapal o sa ating tagapagligtas. Salamat sa iyo, Panginoon, by the four gospel. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri. Dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan, ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang damdaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang Matatamo. ang mga pagsusumikap ko. Yes, good morning, good morning. Kaya Gas Nelson Salvador. Good morning po. Kay Ate Floralisa Alonso Salvador. Good morning. dahil sa iyong kabutihan aking Edeline Garma Alonso. Good morning, Beth. ang pangarap Good morning, Manong Alex. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. Yes, good morning, good morning. Man sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang damdaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang damdaw.
So, salamat sa iyo, Panginoon, by the four gospel singers, mga kakape. Maraming salamat sa Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng buhay at sa mga bagay-bagay na ipinagkatiwala sa atin na nanggagaling po sa Kanya. Dahil alam po natin, mga kapatid, na napakahalaga na tayo po ay kailangang magpasalamat sa Kanya in order for us to have is what we call positive attitude, mga kapatid. Napakahalaga po yun, mga kape. Now, ako po ay nagpapasalamat sa mga naghahatid ng kanilang pong mga greetings, sa mga greetings na naihatid din natin. Dahil po sa inyong mga greetings, sa inyong mga mahal sa buhay, hindi rin po natin sila nag-greet dito. May mga magbe-birthday pa nga in advance, sabi nila, kagawad, sa birthday ko, wag mo kalimutan, nag-greet ako. Of course, basta tama ba naman yung ating pong mga birthdays dito sa birthdays dito sa Facebook. Ma-update ko po kayo ng mag-greet ko kayo. Pero minsan kasi nag-greet tayo, hindi pala yun ang totoong birthday nila. Kaya sa mga nagbe-Facebook, alam ko, naintindihan ko, minsan hindi natin sinasabi yung totoo. Dahil nga for security sake, yun ang sinasabi nila. Anyway, magandang umaga sa ating lahat. Magandang tanghali dyan po sa Hawaii. Magandang hapon dyan po sa Canada. Magandang gabi dyan po sa London. Magandang madaling araw dyan po sa Saudi. Dyan po sa Oman, sa Riyadh, sa Dubai, sa Qatar. Lahat po kayo na nandyan ngayon. Magandang oras po sa ating nasa Norway, sa Spain, sa Malaysia. Maraming salamat po sa inyo. Ma'am Mary Ann Mariano, good morning po. Tayo ay manalangin. Okay, naibaga-bigat mo, Manong Rizalito, Manong Ito Lopez. Let us pray po. Sana ang ating pong live streaming ngayon ay hindi po magkakaroon ng aberya dahil sa tinatawag nating signal. Ayan, sana maayos po. Okay, tayo pa manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa pagbigay mo sa amin ng buhay. Panginoon, patawarin po ninyo kami sa aming mga nagawang kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagsusumamo sa inyo. Nasa lahat po, Panginoon, ng mga naisip namin hindi maganda, sa mga nasabi namin na masama, sa mga galaw namin at gawain namin, Panginoon, na hindi po pagbibigay sa inyo ng kasiyahan, Panginoon, patawarin ninyo kami. Maraming salamat po dahil hindi po kayo nagsasawa sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay sama-sama at para ilapit po ang lahat po ng aming mga problema. Lahat po ng mga ipinagkaloob mo sa aming mga situations, circumstances, in where dito po nasusukat o nakikita ang aming pong pagiging tapat o ang aming katapatan sa inyo. Kaya dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, that you may please strengthen us to face these trials of life. And we know that you are with us. And you will be the one to guide us and help us, to teach us what to do, in order for us to be victorious with all these things that you allowed to come to our lives. By this, Panginoon, we are so grateful for everything that you are giving and doing in our lives. Dinadalangin po namin sa inyo, Panginoon, na patuloy po kayong magbigay sa amin ng kababaang loob, nang sa ganon ang iyong pong biyaya ay malayang magtrabaho po sa bawat isa sa amin. Opo, Panginoon, we don't really know what will happen tomorrow. But since you are the Holy One, omnipotent God, omniscient God,
omnipresent God, we know that you know everything. And we believe in you. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami po ay mananalig sa inyo na sa lahat po ng inyong gagawin. Alam po namin, hindi po kayo nagkakamali. Kung darating man yung mga pagsubok na ang hirap unawain, ang hirap tanggapin, pero alam po namin hindi kayo nagkakamali. At alam po namin that you are only testing us. Kung kami ba ay magre-rebelde sa iyo at magalit sa iyo. Alam po namin, Panginoon, that lahat po ng aming po nakakamtang ngayon, it's because of what we saw. Sa lahat po ng aming po mga itinanim sa aming buhay. Dahil totoo po ang prinsipyo ng sinabi sa inyong salita na kung ano ang aming pong itatanim o itinanim, yun din po ang aming alisin. And you want us to sow kindness, love, goodness to everyone, so that we can reap more kindness, love, and goodness from you. And you will use others. You will use people. And we thank you very much, Lord, for that. Ngayon po, Panginoon, kami po ay nagmamakaawa sa inyo. Sa amin pong hinaharap ngayon, Panginoon, na pandemya. May mga tao pong nababalot ng takot. Walang kasiguruhan. Walang kasiguraduhan sa mga nangyayari o mangyayari. But we still stay input. Dahil po, Panginoon, alam po namin na hindi po kayo nagkakamali sa inyong ginagawa. Na ang pangyayari ito na lalong magpapalapit sa inyo, Panginoon. And we thank you for that. At maraming salamat po dahil kayo po ay Diyos na magpatawad. Maraming salamat po, Panginoon, at hanggang ngayon kayo po ay buhay pa at binigyan nyo ng pagkakataon para magawa yung aming pong mission. But sometimes we often forget kung ano po yung aming mission dito sa lupa. Ngayon, alam po namin, Panginoon, na ayaw nyo na gamitin po namin ang aming buhay para umabuso sa iba at abusuhin ang karapatan ng ibang tao. It is your will, Lord, that you, as you have stated in your word, that we need to let our light shine, that they may see your good works and may glorify you, O Lord, our Father. Nilalapit po namin sa inyo ang bawat isang nakikinig ngayon. Lahat po kami, Panginoon, pati ang aming po mga mahal sa buhay. We pray, Lord, that you may please bless us, help us and teach us, forgive us, Panginoon. We pray for healing sa mga may sakit sa oras na to, Panginoon. May karamdaman, we pray for healing. Kami po ay nagmamakaawa, Panginoon, na palakasin mo po ang bawat sa amin, pati po ang aming po mga mahal sa buhay na mayroon pong mga sakit. And we pray, Lord, for the complete recovery and for the strength that you will give to Sir Nemesio Alipio Jr. Kami din po kay Ma'am Evangeline Buendia, kay Janelle Sharp, at saka ang kanilang mga minamahal. That you may please protect them also. Since we are facing this pandemic, we pray that you may please protect them with all their families. Bless them and please provide their needs.
Panginoon. Especially sa kanilang pong kailangang pinansyal pagdating po sa kanila pong mga sessions when it comes to chemo at saka sa pagpapagaling sa ospital, Panginoon. Kami po ay nagmamakaawa, Panginoon, na inyo pong pagalingin ang aming mga masabuhay na masakit at mahihina. And we pray for the complete recovery of Auntie Marilyn Haka Alonso, Consel LD Alonso. Ganoon din po si Manong Hilio Asuncion, patuloy po kayo magtrabaho sa kanya. Si Chiki Alonso, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na inyo pong pagalingin din si Ma'am Trinidad Labigon, si Manang Irene Laborte, Manong Rafael Ragasa, at ang kalagayan ng bawat sa, including po Engineer Rolly Ramos, Panginoon, sa kanyang pong problema, sa kanyang pong kalusugan. Though we cannot name them, O Lord, but you know what's in the heart of my friends. You know what's in the heart of everyone that are with us this morning. Alam niyo po, Panginoon, ang kanilang pong hinihiling sa inyo. Dinadalangin sa inyo, Panginoon, that you may please hear them, that you may answer our prayers. And we trust in you because you will answer all our prayers in the right time. Sa mga nagtatrabaho po, sa kanilang pong mga kumpanya, trabahin sa duwabos, please protect them. At ganoon din po sa lahat ng nagbabiyahe, nailayon po sila sa COVID-19 sa infection na kahit anumang sakit, Panginoon. We do pray also for giving us, Lord, our daily needs. We thank you, Lord, for sustaining us. Sa lahat po na aming mga problema hinaharap ngayon, kung meron man kaming personal na problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa kumpanya, we pray, Lord, that you may please give wisdom to all of us. Na sa ganon, kami po ay maging blessing po sa aming pong mga kasama, sa aming nakakasalamuha araw-araw. Protect also our friends abroad. Lahat po sila, Panginoon, mga mahal namin sa buhay, dito at sa ibang bansa. Gabayan mo sila sa mga naka-lockdown, naka-isolate, naka-quarantine. Please, Lord, continue comforting them, Panginoon. Matatapos din ng lahat ng ito. We do pray, Lord, that you please heal our land. Please bless our President. Protect him. Palakasan mo po siya, Panginoon. Bigyan mo po sa Panginoon ng wisdom sa lahat po ng kanyang mga decisions. At sa Kamara, sa Senate, sa mga senators, we pray, Lord, that you may please give unity, harmony, and love, that they may serve the people of the Philippines with dignity, humility, and honesty. We thank you very much, Lord, for that. Patuloy ko yung magtrabaho, Panginoon, sa aming pong governor, sa aming mayor, sa kanila pong mga decisions, that you please help them always, Panginoon. We pray, Lord, for the frontliners, mga doctors, nurses, and the medical staff, sa mga laboratories, Panginoon, that you please protect them. Ganoon din po, Panginoon, mga kapulisan, mga kasundaluhan. Patuloy po kami matrabaho sa kanila, Panginoon. Ilayon po sila, Panginoon, sa gulo. At bigyan mo po kami, Panginoon, mapayapang komunidad. Maraming salamat po. Bless our punong barangay sa barangay officials. Bless each every one of us. Maraming salamat po, Panginoon. We thank you, Lord, for your word. Maraming salamat po sa inyo pong ginagawa sa amin. Help us, Lord, to apply every lessons that we learn and we hear
every morning. Maraming salamat, Panginoon. Please give wisdom also to the teachers, and of course to the students, pupils who are studying at home, online, and with modules. Dinadalayan natin sa Panginoon that you may please help us that we may organize everything. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat mga kakape sa inyo pong pagsama sa panalangin. Maraming salamat po. Guys, good morning. May naibag nga sa damo no tengah tirabi Adam Bernabe Gonzales Asuncion. Maraming salamat. Flor de Lisa Asuncion Cas. Good morning. Maraming salamat. Los Bibinta Asuncion Gonzales. Kasama po natin ating ate sa kanilang bahay online. Maraming salamat po. God bless all of you. Ayan. Tres Marias. Good morning, Tres Marias. Maraming salamat. Ma'am Amelda Marcos Paguyo. Maraming salamat po. Malin Castillo. Maraming salamat. Ipag Malin Castillo Alonso. Sir Berhel Ramos. Good morning po. Batsin mo pala si Pastor Marlon Salvador, ang aking pong best friend na pastor. Maraming salamat. Sir Berhel Ramos sa laging pagsama. Ingat po kayo palagi sa inyong mga Vikings at sa lahat po ng pinupuntahan nyo. As BFP, Beautify Protection Officer, thank you very much, sir. Maraming salamat. Karen Conseja Justo, maraming salamat, Karen. God bless you. Manang Linda Gawat, maraming salamat po sa coffee. Ang sarap po, Maxwell. Maraming salamat, Manang Linda. God bless you. Manang Mildred, Ma'am Mildred Alonso Ramos with of course ang kanyang pong asawa si Engineer Ruli. Kaya Kapitan Jerry Corpus Alonso, maraming salamat po kay Ma'am Anita Alonso. Yes, Domingo Alonso, maraming salamat po kay Auntie Elsie. Maraming salamat kay Tita Ling, kay Manaminda, at lahat po kayo dyan sa compound kung saan nasaan si Kapitan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po. God bless you po. Pelumina PJ sa San Nicolas, maraming salamat. Good morning, Romualdo Rivera Tibar, maraming salamat. Jinky, ingat kayo palagi. God bless your baby. Maraming salamat. Rizalito Lopez, maraming salamat po. Good morning, Manong Ito. Ma'am Evangeline Ragasa, maraming salamat. Just stay sa inyo pong pananampalataya sa Panginoon. Wag po nating hayaan ng ating pong pananampalataya sa Panginoon ay matitinag. Wag niyo pong hayaan ganun, mga kapatid. Let us stay and let us always claim the word of God. Tandaan po natin yan. Because if we believe and we stay sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, ang sabi ng Diyos sa kanyang mga pangako, what He promised us, He will do it. He will perform it. Yan po ang lagi natin pakatandaan. Though there are so many teachings na ating po naririnig, pero nang dahil na rin po sa ating pong natanggap na biyahe ng Diyos, tayo napapasalamat sa Kanya. Dahil meron siyang salita na pwede nating panghawakan, dahil ang ating Diyos, mga kapatid, ay hindi po siya nagsisinungaling. Kaya patuloy lang po tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Merlito Apiasa, maraming salamat. God bless you. Good morning. Emeline, good morning everyone. Salamat sa Panginoon dahil binigyan na naman tayo ng bagong buhay ngayong umaga. Maraming salamat. Every gising is a blessing. David Asuncion Maningas Jr. Maraming salamat, David. God bless you. Sir Jerovic A. Chano, good morning po. Maraming salamat po sa inyong pagtuturo, sa inyong pong pagmamahal sa aming pong mga anak, to all the teachers. Maraming salamat po. Happy birthday to Juji Ribak Kalapao o Barangay Barani, Batak City. Diyan po sa Barani. Nandiyan po si Pastora Sam Rafael sa Barani, Barangay Barani, Batak City. Yes, happy birthday po, Kap Juji Ribak Kalapao. Maraming salamat Kas Jeff Alonso for that greeting. Maraming salamat po. Ayan. So, let's go mga kapatid sa ating pong pag-usapan ngayon na napakaganda. Though some of you knows about this already, but kailangan po natin itong i-review dahil nga mga kapatid, nasa pandemya tayo, nahihirapan, maraming nahihirapan dahil po sa sitwasyon na skeletal po ang mga schedule sa trabaho. May mga nangyayaring layoff, nahihirapan, may nangatatanggal,
na hindi po alam ang gagawin, naghanap ng trabaho, ang hirap po maghanap ng trabaho. But ang hindi natin alam, na meron palang ibinigay sa atin ng Diyos na pwede nating gamitin para tayo at least makasurvive. At hindi lang po makasurvive, tayo ay pagpalain ng Diyos at tayo magkaroon o makaramdam ng tinatawag nating kaginhawaan sa buhay kahit papano. When I say kaginhawaan, mga kapatid, I'm not saying that you will have riches, abundant riches. But, of course, gusto natin yon. Pero, ang ating pong pinag-uusapan dito, mga kapatid, there are things that God gave us. Meron pong mga bagay-bagay na meron na sa atin na pwede nating itong gamitin para magamtan natin o magawa natin yung ating pong responsibilidad bilang isang ama, bilang isang anak, bilang isang ina sa isang pamilya. Kaya, kahapon po ang ating pong pinag-usapan. Yes, good morning. Sorry Boy Dalere, maraming salamat. Okay, maraming salamat. Christine Buenavista, maraming salamat po. Arnold Juan, good morning. Ayan, Sir Radisson Salwani, Sir Issue, maraming salamat po. Thank you very much, Sunny Boy. Okay, ito po, last 2 days ago, o 3 days ago, ang pinag-usapan po natin yung pinakamalaking problema sa isang tao. Yan po, siyempre, ang pinakamalaking problema sa isang tao ay kasalanan. At kasama sa kasalanan dito, mga kapatid, ay ang ating katamaran. Kung meron tayong katam, ayan po, ang isa sa mga kasalanan na kailangan nating harapin at kailangan nating tumbaguhin at ayusin, mga kapatid. Ito po yung tinatawag na katamaran. Yan po ang problema ng mga tao katulad natin. Dahil we know, and I do believe that all of us sometimes masulit tayo kung kumbaga sa Tagalog, tinatamad tayo sa mga bagay-bagay. Pero di ko sinasabing lahat tayo ay tamad. Pero mayroon tayong katamagang taglay na kailangan nating ayusin. And we have learned yesterday, 2 days ago, yung mga katangian ng isang taong may katamaran. At kahapon, mga kapatid, at pag-usapan din natin na kailangan natin magtrabaho kung gusto natin tayo ay mabiyayaan o biyayaan ng Diyos, dahil it is the nature of God to bless His people. Let us remember that. It is His nature. Because God is a giver. Alam natin yan, mga kapatid. Hindi lang tayo bibigyan ng mga material na bagay na kailangan natin. Yes, take note of that, kailangan natin. Hindi lahat ng mga gusto natin, nagugustuhin natin. Not all the things that we desire ay bibigyan ng Diyos. Pero darating ang panahon ganon. At kung ang Diyos ay natutuwa sa ating lahat, sa lahat ng ating mga ginagawa, God will even provide and give the desires of our hearts. Nandyan po sa Biblia, mga kapatid. Pero, ang pinaka-maina at pinakamaganda sa lahat, yung alam natin, mga kakape, na ang Diyos ay binibigay na, pinuprovide niya ang ating pong mga pangangailangan. So sometimes, hindi po tayo natutuwa minsan dahil yung gusto natin kain, hindi natin makain. But the truth that we are still alive at humihinga pa tayo at meron tayong kalakasan, malaking pasalamatan natin yan sa Diyos. Yung ating pong buhay at tayo humihinga pa hanggang ngayon. Yan, mga kapatid. Yan ang papapakita ng Diyos ay hindi po nagkulang sa ating lahat. No, may mga taong sagana sa pagkain, gusto din natin yon. Pero ang mahalaga sa panahon ngayon, mga kapatid, makasurvive tayo at tayo makaiwas sa pandemyang ito, mga kakape. At ang napag-usapan natin, kailangan natin, kung gusto natin guminhawa ang ating buhay, kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin magtrabaho na may kasipagan. Tandaan natin, mga kapatid, hindi lahat na nagtatrabaho ay masisipag. May mga nagtatrabaho lang dahil gustong kumita. Yun, gustong kumita, pero ang kanilang quality ng kanilang pagtatrabaho ay hindi po maayos. At kung mangyayari, mga kapatid, wala pong magtatagal na trabaho para sa taong ito. Pero ang excuse nila, pag natanggal sila, sasabihin nila, ayaw ko sa trabaho nito, umalis ako, nag-resign ako kasi hindi ko gusto yung trabaho at saka yung mga kasama ko, yung boss ko, hindi maayos eh. Parang ganon. Magaling mag-excuse yan, magaling magdahilan. Yung mga taong
inaayawan ng trabaho. Alam niyo ba na ang masipag na tao ay hindi nawawala ng trabaho? Dahil kahit sinasabi katatapos mo lang sa trabaho, meron ka na namang gagawin dahil nga masipag kang tao. Now, ang sabi ng Diyos, kailangan nating tularan o tignan natin, let us observe the ways of the ants. Yung mga langgam, nakita natin ang kanilang kasipagan, wala silang hari, meron silang queen. Wala silang hari wala silang hari na nag-uutos sa kanila. But it is their nature na kailangan nilang mag-impok, mag-imbak ng pagkain sa tag-araw. At pagdating sa tag-ulan, yun, siesta, mga kakape. There are lessons that we can learn and we can get from the ants. Now, ang ating pong paksa na pag-usapan, magtrabaho tayo na mayroon pong kasipagan. Let us always remember that kasipagan, iniutos ng Diyos na dapat magtrabaho ang tao. Natutuwa ang Diyos sa masipag na tao. Ipinakita ng Diyos ang halimbawa at ganoon din ang mga tao na laging masipag sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo, sa Panginoong Diyos. Katulad po ni Noe, one of our greatest example. Pagdating sa kasipagan, of course, alam po natin na ang Panginoong Hesukristo, diyan po tayo sa Diyos mismo. Ang ating pong pinaka-the best na halimbawa when it comes to kasipagan. Dahil nga sa paggawa niya at paglalang niya sa tao, sa pamamagitan ng pag-gather niya ng mga dust to create men, to create human race. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang pong kasipagan. And one of the examples that we can see in the Bible is none other than Noah, mga kapatid o mga kape. Dahil si Noah, mga kapatid, 120 years na gumawa ng barko o malaking barko sa Ilocano, daong. Ayan po, mga kakape. 120 years. Can you imagine that? Because during those times, wala pa silang mga chainsaw, wala pa silang mga, alam na natin yon. Matic na yon. Alam na natin yan. Mano-mano. Lahat ng kanilang ginagawa. At 120 years nabubuhay pa siya. Kasi yung panahon yun, mga kapatid, na umaabot pa ng 900 years ang mga tao. Pag hindi sila mamatay sa tinatawag na disgrasya o krimen, mga kapatid. At kung sila ay tatanda at patanda, sa kanilang pong katandaan na lang, panghihina hanggang sila ay mamamatay. Pero can you imagine that 120 years building the ark? Kaya salamat sa example ni Noah. Ibang istorya naman kay Jonah. Anyway, kailangan nating magtrabaho dahil ang trabaho ay paraan ng Diyos para tayo ay mabigyan. Ang trabaho ay meron pong benepisyo. Masarap po ang tulong ng isang masipag na tao. Tandaan natin yan. Pero, yan yung mga kapatid ang sinasabi ng salita ng Diyos. Masarap ang mahimbing ang tulong ng isang taong masipag magtrabaho. At may gantimpala ang mga trabaho. Pagpapalain ng Diyos ang mga trabaho, of course, dahil natatrabaho yan eh. Pero kailangan nating magtrabaho na may kasipagan. Ang mga Diyos na tao, kung tayo ay mga anak ng Diyos at sinasabi natin na tayo ay masisipag at tayo ay may kasipagan sa ating pagtatrabaho, tandaan natin to. Kailangan natin ng determinasyon sa pagtatrabaho. Yes, determinasyon. Kailangan nating yung tinatawag sa Ilocanong kinapasnek. Dapat napasnek ka ng trabaho. Panunutom, digitiban banag nga kayat mo nga magatang uno digiti kayat mo uno digiti arapap mo tibiyag. Yung mga pangarap natin, dapat meron tayong determinasyon. Magtrabaho lang tayo dahil alam natin, dahil lahat po ng ating mga itinatanim ngayon tayo ay ani. Lahat po, sabi nga, kung mayroong tiyaga, may nilaga. Alam po natin yan, basic, di ba mga kapatid? Tandaan natin, kung tayo nagtatrabaho, kailangan may pagsasaga, kailangan magtatrabaho tayo ng tama o maayos, may katuwiran. Ibig sabihin nun, magtrabaho tayo sa legal. Yung mga legal, ang dapat natin trabaho o ginagawa, mga kapatid. Kailangan natin magtrabaho na may katapatan. Alam niyo ba that honesty earns trust? Ayan po, mga kapatid.
Kailangan natin maging honest. Sa lahat ng bagay. Kailangan natin maging honest. Kung meron kang sukling betching ko, 25 cents, ibigay mo. Kunin mo. Huwag natin i-tolerate yung mga taong, piso lang yung ano mo. Okay lang kung meron kayong mutual understanding. Kumbaga, mga kapatid, okay lang. Pero, bilang isang taong may makadiyos na katangian o kaugalian, kailangan natin maging honest sa lahat ng bagay. Kung merong sukli ang iyong customer, suklihan mo ng tama. Dahil sa malit na bagay, kasi sabi natin malit na bagay yan, kailangan natin maging matapat. Opo, alam na natin yan. At saka kailangan natin magtrabaho na may kasipagan. Now, ang pangalawa na ating pag-usap, mga kapatid, ay makukuha po natin sa istorya dito sa Matthew chapter 25 verse 14 to 30. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. Meron isang amo na palis at tinawag niya ang kanyang mga alipin, ang kanyang mga servants, para ibigyan sila, pagkatiwalaan sila ng yaman na kanilang pong gamitin at paramihin. Ang isa po binigyan niya ng 5 talents, ang pangalawa po binigyan niya ng 3 talents, at ang isa po binigyan niya ng 1 talent. When we say talent, we are not talking about our ability, but it is the talent. Sinasabi natin ito ay pera nung panahon yon. At kailangan na yung binigay sa kanila ng amo nila ay kanilang pagyamanin at paramihin. We have learned about that matagal-tagal na rin po na napag-usapan natin to patungkol dito. Pero ano ang nangyari? Yung isang alipin niya na binigyan niya ng 5 talents, na parami niya, na doble niya. Yung binigyan niya ng 3 talents, naparami din niya. Naparami din niya, mga kapatid. Pero ang isa sa kanilang mga alipin na nakatanggap ng isang talent ay wala siyang ginawa. Ang ginawa niya ay binaon niya sa lupa. At nang dumating yung kanyang amo, hinanap niya. Ang sabi niya, wala akong ginawa. Kasi takot ako sa inyo. May takot ako sa inyo. At ang ginawa, anong ginawa mo sa kanya? Binaon ko sa lupa. Kaya sabi ng kanyang amo, ito ang sinabi ng kanyang amo, mga kapatid. Sa verse 24 ng Matthew 25, then he which had received 1 talent, yung isa pala, hindi 3 talents, 2 talents. Okay, pero yung isa, 1 talent. And his Lord said unto him, well done, good and faithful servant, to the one who has 2 talents. Binigyan niya. Yung dalawa ang natanggap na talent, na parami niya, na doble niya, mga kapatid. Pero yung isa, then he which had received 1 talent came and said, Lord, I knew thee, that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid, ako'y natakot sa inyo, and went and hid thy talent in the earth, at ginaon ko sa lupa ang binigay mo sa akin, at pinagkatiwala mo sa akin. And lo, there that thou hast, that is thine. Sa iyo naman lahat ng nasa akin. There thou hast thou in thine. Meron naman sa iyo. Sa iyo naman yun. His Lord answered and said unto him, thou wicked and slothful servant. Tamad. Sinabi niya ito. Ikaw ay isang wicked at slothful servant. Ikaw ay isang masama at tamad na alipin. Thou knowest that I reap where I sowed not, and gathered where I have not strawed. Thou always therefore to have put my money to the exchangers. Dapat nilagay mo na lang sa bangko ang pera pa dumami para nagkaroon ng interest. Pero anong ginawa mo? Kaya ang nangyari, take therefore the talent from him and give it unto him which had 10 talents. Yan mo. Kung sino yung marunong mag-manage ng kanyang pong
mga bagay-bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya, sila po ang lalong bibigyan ng Diyos ng mas marami. In other word, hindi po tayo bibigyan ng Diyos o pagkakatiwalaan ng Diyos ng bagay na hindi po natin kayang i-manage. Kaya na sinasabi natin, wag nating expect ang Diyos na bigyan tayo ng mas malaki kung hindi natin alam kung paano patakbuhin yung mas maliit. Ganon mga kapatid. Kaya ito po ay lesson para sa ating lahat na bilang mga anak ng Diyos, kung gusto natin tayo ay pagpalain ng Diyos, magkaroon ng mas maginhawang buhay, habang tayo ay humaharap sa pandemyang ito, kailangan nating mamuhunan. Opo, kailangan nating mamuhunan. Anong mamuhunan? Kahit konti o nung meron ka, mamuhunan ka. Mga kapatid, maraming mga pwedeng trabahuin ngayon. Marami tayong kayang gawin ngayon. God, let us remember, God has given us the ability. And the first na kapital, na upuhulan na bigay sa atin ng Diyos ay ating buhay. Ang ating lakas, mga kapatid. Kailangan nating mamuhunan. So, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng puhunan. Ano ang mga to? Material na bagay. Kung meron kang pera, puhunan yan. Kahit gaano karami, kahit gaano kaliit na halaga yan. Pwede mong maging puhunan yan, mga kapatid. Magtrabaho tayo. Wag nating hayaan na katamaran ang mamumuo sa ating pong buhay. Wag nating hayaan na ang ating katamaran ay maghahari sa ating pong buhay. Kailangan natin magtrabaho. Let us remember that. Pwede ka namang magtanim ng gulay. Pwede kang magtanim-tanim dyan, mga kapatid. Sabi nga ng isa nating kasama, si Tatang, sabi niya, kung may magtanim ka ng malunggay, ng katuday, kung ano-ano, mga gulay na yan, mabubuhay ka na, magkakaroon ka, pwede kang kumuha ng mga daon ng malunggay, sa mga walang malunggay, makipagpalit ka ng isang lata ng sardinas, o di ba mga kapatid? Para tayo makasurvive, magtulungan tayo. Pero kailangan nating magtrabaho. At huwag tayong umasa na bigla na lang ang mga blessings ay darating sa iyo. Pupunta yung mga tao, ito pagkain mo, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Anong ginagawa ko? Wala. Nakangangala ako, naghihintay ng blessing. Naghihintay lang ako ng pagkain. Naghihintay ako ng magbibigay. Hindi naman tama yung ganun, mga kapatid. Kailangan nating gamitin ang puhunang binigay sa atin ng Diyos. Pwede ito ay pera. Pwedeng meron kang lupain, meron kang kayamanan, puhunan po yun. Pwede rin natin puhunan ng ating mga kaibigan. Dahil sila ang mga prospects natin eh. When it comes to business na ating po sisimulan, kahit malit na bagay yan, ang mga kapamilya natin, i-encourage natin sila. Sabi ng anak ko, Pa, gusto kong magtinda rin sa online. Anong gusto mong paninda? Yung mga mind thing na yan. Mga damit-damit daw. Pero sabi ko sa kanya, pag-isipan mo mabuti. Pag-aralan mo mabuti. Ayoko naman na magtinda ka ng isang bagay na ikasisira ng tao. At ikasira mo. Kaya, hindi naman basta-basta trabaho o business ang iyong papasukin. Kailangan pag-aralan mabuti ito. Dahil baka, pag halimbawa, kung ikaw harap sa mga customers, iba-ibang katangian at mga kaugalian ng mga tao na kakasalamuha natin, alam natin yan. Ako po ay nasanay sa mga trabaho, customer po ang aking pong hinaharap. Marami na po akong mga naging customer na, alam nyo na, may mga arrogante, may mga di maintindihan, may mga ewan. Pero kailangan nating maging matatag at kailangan natin gawin yung trabaho natin ng tama. Mga kapatid. Kaya kailangan mong pag-isipan. Kung meron kang business, pag-isipan mo mabuti. Kung magsimula ka ng business, pag-isipan mo, pag-aralan mo mabuti. Para hindi ka iiyak. Pero tandaan natin sa isang business, merong downfall, meron din tayong natawag na pag-angat. Yan po ang business. Hindi porket bumabagsak, bababa yung income mo, ihinto ka na. Hindi ka naman kapatid. Kailangan mong maging consistent. Dahil kung meron kang goal,
Pag-isipan mo, gagawin mo ang lahat para maayos ito. Meron kang matutunan, marami ka pang meron ka pang magkakaroon ka pa ng maraming idea, at yun, gagamitin mo yan, mga kapatid. Ako nga mga kapatid na-influensyan na ako ng tinatawag na pagtitinda ng mga halaman. Anyway mga kapatid, kailangan nating kumilos dahil hindi pwedeng nangalan lang tayo. Di po ba mga kapatid? So, may mga binigay sa atin ang number 1 na puhunan na binigay sa atin ng Diyos ang ating buhay at kalakasan. Let us remember that galing po yan sa Diyos, mga kapatid. Ang ating talento, ang ating lakas, ang ating talino, at ang ating abilidad o kakayahan. Pwede po natin gamitin yan, mga kapatid. Kailangan nating mamuhunan. Mag-online business ka kung maaari, kung meron kang alam na ibenta. Pwede kang magtinda. Kung masipag kang tao, ikaw habulin ng mga tao Kung ikaw isang laborer, sigurado mahirapan kang mabakante sa trabaho. Basta puhunan mo ang iyong katawan, ang iyong kalakasan, mga kapatid. Gamitin mo yan para kumita o magkaroon ng tinatawag na para magawa mo ang iyong responsibilidad, para ikaw ay matawag na isang responsible person. May binigay ang Diyos na basihan upang makapagsimula. Ito ang ating pong abilidad. Tandaan natin yan. Tandaan, hindi tayo binigyan ng Diyos na di natin kayang patakbuhin o i-manage. Lahat ng nasa sa atin. Kung meron kang 100, isipin mo. Meron akong isang kaibigan na taga dyan po sa Silangan. Specifically dyan po sa Kabungaan, malapit o rito. Alam niyo po, pag pumapasok siya ng school, during that time that meron pa akong pinapatakbong business sa lugar na yon. Pupunta siya sa Changi. Ano gagawin niya? Bata ito Pupunta siya sa Changi. Ano gagawin niya? Bibili ng isang pack ng candy o tsokolate. Papasok siya ng school. Ano gagawin niya doon? Pamibigyan sa mga friends niya? Hindi. Ititinda niya. Kumikita siya. Dahil alam niya, kailangan niyang tumulong sa kanyang mga magulang. Kailangan din niyang magsumikap para makapag-aral. Ganun mga kapatid, kailangan natin yun. Kailangan nating mag-isip ng paraan kung paano tayo kikita. Let us remember, this is part of the Word of God na kailangan natin magpakasipag. At merong binigay ang Diyos na puhunan sa atin. At ang puhunan na yan ay walang iba kundi ang ating buhay at kalakasan. Ang ating po talento o abilidad. Binigay sa atin ng Diyos yan. Kaya huwag nating sayangin yan. Huwag nating gamitin yan sa kalokohan o sa mga illegal na bagay o trabaho, mga kapatid. May binigay ang Diyos na puhunan sa atin. Okay, ano ito? At ito ay ang buhay at lakas. Tandaan natin. Gamitin natin ang nasa sa atin kahit maliit. Lahat nagsisimula sa maliit na bagay. Kaya mag-isip ka. Kahit na ipanganak tayo na mahirap, binigyan tayo ng Diyos ng abilidad, buhay at lakas, kaya may posibilidad na makapagsimula kahit na konti o kahit sa konti o sa maliit na halaga. Tandaan na natin yung mga kapatid. Sa mga estudyante, magtinda kayo. Magkikitain ka. Sa mga estudyante, magkikitain ka. Pero paano ngayon? Nasa bahay tayo. Mag-isip ka. Ang galing-galing mo mag-order sa Lazada at sa Shopee. Maya't maya may darating na ninja van sa bahay nyo. Diba? Hindi po wais yung bili ka ng bili na wala namang pumapasok sa iyo. Kaya ano yung binibili mo? Ay, binibili ko kasi pinang-online business ko. Ay, okay yun. Kaya pala may dumarating na mga ninja van o may mga dumarating na mga delivery sa bahay nyo. Kasi nga, yun ang titinda mo. Very good yan. Kaya wag nating kalimutan yan. Kailangan nating gamitin ang talento na binigay sa atin ng Diyos. Mag-isip ka. Pag ikaw isang nanay sa bahay, try mo tumanggap ng labahin. Kailangan mong magtinda ng kakanin. Alam niyo po, ang aking nanay, ang aking nanay po, ang tatay ko po, isang lasengko. Lasengko po ang tatay ko. Masipag din ang tatay ko. Magaling magtrabaho. Narinig ko nga sa mga kakaibigan niya, isa sa mga pinakamagaling na karpintero during his time dito sa aming lugar.
Pero nang dahil sa bisyo, napaaga ang kanyang buhay. 7 taon ako nung namatay ang tatay ko. So, nakakaingit. Naingit ako sa mga may tatay. Sa totoo lang, mga kapatid. Naingit ako. Ako ang bunso. And what my mother did, 8 kami magkakapatid. Yung iba na sa Manila. Nandito kami. Kasama siya. With her apos. Mga apo niya. Kasama namin sa bahay. And what do you think what she will do? What my mother will do? Nga? Hindi po nagngangalang ang nanay ko. Ginawa niya lahat, hindi siya nahiyang nagtinda. Nagluto siya ng madaling araw, ng umaga at kahapon. Ang ginawa niya, mga kapatid, yun mga kapatid, ang ginawa niya sa umaga, maaga pa lang aalis na yan. Anong gagawin niya? Magtitinda ng puto kutsinta. Sa umaga pandesal. At pagkatapos pag-uwi, makita mo siya, mayroon siyang mayroon po siyang tawag dito, laga ang tawag doon. Yung susukat na siyang mga bigas na pinambayad, binabarter ba, sinaswap dun sa kanyang paninda. At makita mo nagbibilang na yan doon sa habang nilalagay doon sa lalagyan ng aming pong bigas. Nagbibilang na po yung mga request, 1, 2. Siguro sinusukat na kung ilang araw yun nakakainin namin. Ganyan po ang aking nanay. 85 years old. Buhay pa, salamat sa Panginoon. Ganyan ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ng pagtinda, kakain kami. Tapos sa merenda time, alas 10, maglalako na naman yan. Kung anong ipalalako ng palitaw, kung hindi naman ginatan, katsaron, mga ganong bagay, mga kapatid. At sa hapon, may miki, may ginataan. Yun po ang ginagawa ng aking nanay. Nagsumikap siya, nagsipag siya, nagtrabaho siya, talagang ginamit niyang ang kanyang katawan para maihaon kami sa kagutuman, hindi sa kahirapan, mga kapatid. Hanggang ngayon hindi po kami masasabing isang mayaman na pamilya. Kontento kami sa aming pong buhay. Pero kailangan magsumikap, kailangan magtrabaho. Yan po ay ang dapat nating isipin. Huwag kayong mahiya na magtinda, mga kapatid. Kahit pagtatawanan ka niyan, kahit pagtatawanan ka ng mga tao. So what? Ginagawa mo ang trabaho mo para maayos at magkaroon ng kailangan ng ating mga sa buhay. Kung hindi niyo itatanong, mga kapatid, nasubukan ko rin namili ng bote, bakal. Nagbasurero din po ako. Gusto ko ang balikan yun sa panahon ngayon. Pero mahirap ngayon. Ang hirap magtinda. Hindi na yata na nabebentahan yung mga plastic. Mahirap. Pero gusto kong balikan yun. Magandang kita sa pagbubote, pangangalakal, mga kapatid. Magandang kita dyan. Gusto kong balikan yan. So totoo lang ngayong panahon ng pandemya. Pero dahil mahirap ang sistema ngayon pagdating sa mga ganyan. Kaya kung ano ang pwede kong gawin, yun ang aking gagawin. Hindi ko binibida ang aking sarili, mga kapatid. What I'm trying to say is that kung ano ang binigay sa atin ng Diyos na abilidad, gamitin natin yan. Huwag tayong huwag tayong tatamad-tamad. Dahil nga paano giginhawa ang ating pong buhay kung tayo ay tatamad-tamad. May kapalit ang ating lakas, mga kapatid. Kung ikaw ay isang tatay, kanina sabi ko, kung ikaw ay isang nanay, kaya napunta tayo kay nanay Kaya mo tumanggap ng labahin. Yes, tumatanggap din ng labahin ng aking nanay that time, mga kapatid. Nagtitinda ng kakanin. Ang hindi lang nagagawa ng aking nanay, online selling. Di ba? Pero alam nyo, ang nanay parang interesado siya sa pag yung nanonood yung mga apo niya, yung mine na yan, mine. Parang gusto rin niya mag-mine. Parang gano'n, mga kapatid. Nag-enjoy din siya nakikita yung mga nagtitinda ng mga damit-damit, ng mga ukay-ukay online. Anyway, kung ikaw ay isang tatay, 6:28 ang oras natin, 2 minuto na lang. Okay. Ayan, pahinga muna tayo. Kung ikaw ay isang tatay, makinig kang mabuti. Aba, tatay, maghanap ka ng trabaho. Mahiya ka naman, chong. Mahiya ka naman kung wala kang ginagawa bilang isang tatay.
What I'm trying to say is that kung ikaw ay isang tatay na tamad, kung ikaw ay nagtatrabaho at na-stop pala sa trabaho dahil nga sa pandemya o sa lockdown, it's okay. Alam na, kumikita pa rin naman eh. Pero ang sinasabi ko nito, if you are a father and you have this characteristic, yun, meron kang katamaran, mahiya ka naman, chong. Kung malakas ka pa, dapat wag choosy sa trabaho. Ayaw ko yung ganyan, ayaw ko yung marumi. Hindi ganoon. Kung gusto mo talaga na mabuhay at guminhawa ang buhay mo, huwag kang choosy. Huwag kang choosy sa trabaho. Dahil kung ang trabaho ay maging choosy, naku, kawawa ka. Hindi ka magkaroon ng trabaho maganda. Tandaan natin may kapalit ang ating lakas. Tandaan natin yan. Magkakaroon ka ng profit. Kapag pagpapalain ka ng Diyos dahil ginagamit mo ang iyong sarili, ang iyong katawan para magtrabaho na may kasipagan. Tandaan, lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng 24 hours every day. Oras ng magtatrabaho at oras ng pagpapahinga. Kaya huwag nating sayangin yung oras na kailangan natin magtrabaho. Yung sinasabi nga natin, ang oras ay ginto. Time is gold. Kaya, kasipagan ay isang susi. Dahil kung meron tayong itinanim, meron tayong didiligan. Meron tayong aanihin. Magsimula sa maliit, gamitin mo. Kung may mas malaki, mas madalit, mas mainam, basta't gamitin mo, mga kapatid. May panahon ka, huwag mong sayangin. Mabilidad o kakayahan ka, huwag mong sayangin. Kung may lakas ka pa, huwag mong sayangin. Tandaan natin yan. May malaking problema. Ano ang problema natin? Yun lang. Katamaran. Kinasado. Mag-ingat tayo, mga kapatid. Kung meron tayong ganito, baguhin na natin yan. Galit ang Diyos sa isang taong tamad. At hindi siya aasenso o giginhawa at hindi siya bibless ng Panginoon kung siya ay patamad-tamad. Kung meron kang kayamanan, ito ay mauubos din kung hindi ka magtatrabaho. Opo, kahit sabihin natin milyon nandyan, 7 million. Kung hindi ka magtatrabaho o nagkaroon ka ng business, hindi ka na marunong mag-manage nito, ang business na pasukin mo ay dapat yung alam mong i-manage, mga kapatid. At kung nagpatayo ka ng business tapos ipinamanage mo sa mga sinasabi mo mga best friend mo, mahal mo sa buhay, nako, warning, mas maganda na ikaw ay gumawa ng business na alam mo na ikaw ang mabamanage at alam mo kung paano i-manage. Mas mainam yon, mga kapatid. So, tandaan natin, mga kapatid, kailangan natin magsipag, kailangan natin magtrabaho, may kasipagan, at kailangan nating mamuhunan. And our capital is none other than first, ourselves. Ang ating pong sarili, ang ating pong lakas, ang ating pong abilidad. Yan po ang ating unang puhunan. Basta't gawin natin ang dapat, pagtrabaho tayo na may kasipagan at mamuhunan. Bukas ulit, mga kapatid, pag-usapan ulit natin ang patungkol dito kung paano mas guminhawa ang ating buhay sa panahon ng pandemya. Nang sa ganun, mga kapatid, hindi po tayo magkukulang. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Dakilan namin Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat na binigay mo sa amin, kalakasan, abilidad, kalusugan. Turuan niyo po kami, Panginoon, na ang aming pong, ang binigay mo po sa amin, Panginoon, pampuhunan, ay gamitin po namin sa tama at gamitin po namin ito na may kasipagan. Maraming salamat po, Panginoon. Yes, Lord, we pray that you may please protect each every one of us and please bless us. Bless each all of us. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Okay, maraming salamat mga kape. Maraming salamat po. Manang Charles po, Louis Respicio. Maraming salamat. Yan, masipag yan. May kasama, may anak yan sa abroad. Pero alam nyo, nagtatrabaho yan, nagtitinda yan. Maraming salamat sa example, Manang Charles po.
God bless you po. Jun De Guzman, hello Jun De Guzman, God bless you. Good morning. Thank you very much, ma'am. Thank you very much sa lahat po. Manang Mercy Ragasa, good morning. Maraming salamat po. Rosel Abungan, Alonso, maraming salamat po, ma'am. God bless you po. Teachers, please. Dagdagan niyo pa ang mga pasensya. Maraming salamat po sa inyo. God bless you, teachers. Maraming salamat. Wilfred Pakupak, maraming salamat. Good morning. Good morning, sir. Watching from Riyadh, Saudi. Maraming salamat. Sir Wilfred, God bless you po. Bukas ulit kita-kita tayo dito sa ating morning coffee devotion. And please pray for me. Maraming salamat po. Susan Pascual, maraming salamat. Manang Jerry, Dora Ragasa, thank you very much. Manong Ismael, Manong Norma Ragasa dyan po sa Hawaii. Marimbag nga, Aldaw Yudita. Maribik, Cabildo, Pascua, maraming salamat. Ma'am Maribik, God bless you po. Rudy Rabo, Marimbag nga, bigat mo. Ken Jocelyn, thank you very much. Press. Ma'am Connie Salvador Dudulaw, ayan, masipag na ma'am ito, si Ma'am Connie. Maraming salamat po, Ma'am Connie. One of my employer during way back 1995, 1996, opo. Magkakasama po kami niyan ni Ma'am Connie Salvador Dudulaw. Maraming salamat po, Ma'am Connie, for being part of my life. Maraming salamat po. Edwin Agkawili, maraming salamat. Edeline Garma Alonso, ito na naman, nagsimula naman ang inyong keypad. Maraming salamat. Yanor N. Segepaka. Maraming salamat po, Yanor. Thank you very much po. Erin Cristobal Domingo, naimbag na bigat mo, ma'am. Thank you very much po, Ma'am Domingo. Wilmer Cadilinya, thank you. Okay, Ella Marie Pedro Serrano, maraming salamat po. Sonny Boy, maraming salamat. At sa lahat-lahat na kasama natin ngayon. Pastor Redentor, Pastor Reden, thank you very much, Pastor. So, we will play this birthday song for the birthday celebrants this morning. Happy birthday sa inyo. God bless you. Good morning, Michaela. Nalit tayo ngayon na. Anyway, makapag-replay naman tayo. Maraming salamat po. Tandaan natin, kailangan natin magtrabaho na may kasipagan at kailangan natin mamuhunan. Kailangan natin yan para guminhawa at tayo ay makapag-survive sa pandemya. So, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday po sa kay Kapitan Andrea, babasahin. Balikan ko lang po yung greeting ni Pas Jebo. Nawa'y tuwing birthday mo, ikaw ay maligaya, katulad ngayon. Yan. Kay Kapitan Yuji Ribac Calapao o Barangay Barani, Palac City. Yes. Kapitan Yuji, maraming salamat po. Happy birthday sa iyo from the Kakape family. Of course, ang ating pong nag-ignite o nag-greet sa inyo ay si Cas Jebong Jeff Alonso. Happy birthday po. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday kay John Ray Aguto, kay Tristan Labaw, happy birthday. Kay Christina J. Barruga Salvador, happy birthday. Kay Junalyn Manuel Poliado, happy birthday. Clark Daniel Gasa, happy birthday. Yes, Wilson Tristan Labaw, happy birthday. Kay Michelle Jasa Miguel Maricela, JB Almundia, happy birthday. At saka kay Biado, good morning, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati sa'yo. Ayan po, happy birthday Kapitan Jugi Calapao dyan po sa Barangay Barani, Palac City. Maraming salamat po. Good morning, Ma'am Nilo Luis at kay Doktora Modesty. Maraming salamat, Doktora Modesty Ermina Corpus at kay Manong Nelson, Sir Nelson Nixon Corpus. Maraming salamat po. Nelson, Diyos gusto managan na pananang. Okay, ayan. Michaela Ragadi, thank you very much. Okay, yan po mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Paeng. Lagi nagsasabi sa inyo, sa lahat ng bagay, unahin po natin ang Diyos. God first. Stay safe. Do good to others. Follow the guidelines. Support the LGUs. Respect the frontliners. Share your blessings.
pray for our family, for our community, for our country, and let us pray for the world. God bless us all. Merry Christmas, and I love you.